Sabi ho ng Bible, ang ating Panginoong Kristo, He learned obedience through sufferings. That's found in Hebrews chapter 4 or chapter 5. Natuto siya ng pagsunod sa pamamagitan ng paghihirap. Kaya sa buhay Kristiyano, kakambal na po ang paghihirap. Bahagi po yan ng ating buhay. We suffer for righteousness' sake. We suffer for Christ's sake. Now, the other day, ay dinalaw ko po yung isang kasama namin. Kami mga young people pa. At ang biro ko doon sa mga pastor na iniwan ko, sila Jay, sabi ko, yan sinabi ko. At yung mga thank you. It's part of our duty bilang mga Kristiyano. We reach out to those who need Christ. Inaabot po natin ang mga nangangailangan po ng Kristo. Naman itong magalaw lang ng konti, nawawala. Isang aral na dapat nating tandaan. Don't waste your life. Pakipalitan nga ito. It's not doing good. Bigyan mo na lang ng bagay yung isang microphone, I can just hold it. Okay, alis mo yun. Okay na, brother. I can hold that. Pasasayahin ka ng kasalanan, pero hindi po totoo. Later on, you will be full of regrets. Why? Because your life will turn into misery. You'll become miserable because of sin. Kaya mag-iingat po tayo sa ating buhay, mga kapatid. One of my favorite stories in the Bible with regards to Christian service will be our topic this morning. We'll go to the book of Acts, chapter 6. Acts, chapter 6. Ang isang aral ng Biblia ay hindi po natututunan no matter how often we have heard from it until we had lived by it. Ang isang kwento sa Biblia ay hindi natin natutunan liban na atin nang naipamuhay ang aral po ng Biblia. I'll be reading Acts chapter 6, verse 1 until verse number 7. And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report,
full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles. And when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased, in the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. May the good Lord bless the reading of His words. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay nagpapasalamat po kami sa kalayaan na magtipon upang ikay aming sambahin. Dalangin ko, Diyos, na buksan niyo po ang aming puso at isip. Tulungan niyo po na maunawaan po namin ang bawat bahagi ng talata na binasa namin, Panginoon. Hindi lamang namin maunawaan, kundi ito'y aming tanggapin at ipamuhay, Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral po ng inyong mga salita. Tulungan niyo ako sa pangangaral, at dalangin ko, matuto kami, mabago kami, upang ikay aming maluwalhati. Patawad sa lahat ng aming sala at mga pagkukulang. Dalangin ko, Diyos, na maluwalhati kayo sa lahat ng aming gagawin ngayon pong umagang ito. Pinagtatagubili namin ang aming pagsamba sa inyong makapangyarihang kamay sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ito'y aming dalangin. Amen. Be seated, please. When I was a young man, at the time that I had just consecrated my life to God, matapos ko pong ialay ang buhay ko sa Panginoon, I have a chance to take hold of a book, a small book, not a booklet, but just a small book, maybe meron siguro mga 120 pages, written by Oswald Smith. At ang title po ng libro, The Man God Uses. Ang tao na gagamitin o ginagamit ng Diyos. Yun pong aklat pong yon had instructed me so deeply that even until now, yun pong mga natutunan ko po sa aklat na yon ay nakatanim sa aking puso at isip. Now, yun pong titulo ng aklat, siya ding aking gagamitin, though in plural form. The Man God Uses. Alam po ninyo, the fact that God uses men, imperfect men, is a wonderful reality. Have you ever realized that? God is perfect, God is holy, yet in His wisdom, He chooses to use imperfect men just like you and me. Mga tao na maraming imperfections, subalit pinagpasyahan ng Diyos na gamitin tayo, and I would say it is a wonderful reality. From one point of view, He does not need us. Sa isang pananaw, hindi naman tayo kailangan ng Diyos eh. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Hindi ko pwedeng ipagmalaki sa Panginoon na kailangan ako ng Diyos. But on the other hand, pinagpasyahan ng Diyos na gamitin po tayo. As Jesus once said, He could use stones if He wished, but He has chosen to use men. Meron pong pagkakataon na sinabi ng ating Panginoon, pag di sumamba ang mga taong ito, ang mga bato ang sasamba sa akin. Nasa book of Luke chapter 19, verse 38 to 40. Ito po ang nakalagay, saying, ito na po yung huling pagkakataon na si Jesus ay papasok sa Jerusalem, the last time. Ang tawag po natin dito, the triumphal entry of Christ to Jerusalem.
Nung siya po ay pumasok, sinalubong siya ng maraming tao. Naglagay po sila ng mga mattresses along the way, natatapakan ng ating Panginoon, with palm leaves in their hands, waving, at sinisigaw nila saying, "Blessed be the King that cometh in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." Maingay po ang mga naniniwala sa ating Panginoon. Marami po ang nagsumigaw ng papuri sa Panginoon. Kaya yung kalaban ng ating Panginoon in verse 39, "And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples." In other words, what the Pharisees would like Christ to do is to stop these men who were giving glory and honor to Jesus. Pero anong sinabi po ng ating Panginoon in verse number 40? "And he answered and said unto them, I tell you that if this should hold their peace, the stones would immediately cry out." Sinasabi ko sa inyo, kung ang mga ito ay mananahimik, di na sila magpupuri. Anong sabi ng Panginoon? Ang mga bato ang agad sisigaw ng papuri sa ating Panginoon. Kaya understanding this passage, mga kasama, to some degree, ang maglingkod po sa Diyos ay isa pong pribilehiyo. It's not a right. Yun hong bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong maglingkod, isang napakagaling na pagkakataon. Subalit mga kasama, wala po sa atin dito ang indispensable. Yun bang kailangan ng Diyos na pag nawala tayo, mahihirapan, na titigil na ang church? Hindi po ganun ang gawain ng ating Panginoon. No man is indispensable in God's ministry. Kaya we serve God with humility. Nabanggit ko ito kamakailan. Ano ang kasalanan ng mga mahihina? Ang ma-discourage, ang mag-quit. Ano ang kasalanan ng mga tapat na naglilingkod? Ang maging mayabang. Magpakaingat po tayo. If we are serving God, if we are faithfully serving the Lord, if we are diligent in the ministry, let us be careful, baka maging mayabang po tayo. Let's give God the glory. The reason we are in the ministry because God gave us that opportunity. Kaya ang atin pong pag-aaralan, anong uri ng tao ang gagamitin ng ating Panginoon? Now let us look at this in Acts chapter 6. The problem of a growing church. Malaking problema po pag ang church hindi lumalago. Problema mga kasama, pag tingnan natin, kumukonti tayo kaysa dumadami tayo. Dapat ituring ng pastor at ng mga miyembro that we are in deep problem when there are so many empty chairs, empty seats. That is a problem. Hindi ho dapat tayo mga manhid na hindi natin makita. Meron tayong pagkukulang. Why are there empty seats? Pero on the other hand, problema din po when the church is growing. At yan ang ating makikita dito po sa Acts chapter 6. Church growth creates problems too. Yun pong paglago ng iglesia ay nagre-resulta din sa problema. Kagaya po in verse 1, "And in those days, when the number of the disciples was multiplied," isn't that wonderful? Na yung bilang ng mga alagad ay dumadami. Now that is church growth. And that's a wonderful happening in the church. Na ang iglesia ay lumalago. But notice the next phrase, "There arose a murmuring of the Grecian against the Jews," against the Hebrews, "because their widows were neglected in the daily ministration." There was a problem, not just a brewing problem, it was already a full-blown problem. Hindi po yung naririnig pa lang na problema, hindi. Meron na talagang problema. The church was divided. Pag ang church divided, mga kasama, the church is in trouble. Ano po ang problema? Nagrereklamo yung mga Hudyo na ang salita nila ay Greek language laban sa mga Greek, ang mga Hebreyo, ang mga
mga Jew na ang salita ay Hebreo. Bakit? Ang kanilang aligasyon, pinababayaan ang kanilang mga balo sa pagpapakain. Meron po silang feeding program. Now, the church in Jerusalem, can you go to the next slide, was growing rapidly and tremendously. Ang bilis ng paglago at ang tindi ng paglago ng church sa Jerusalem. From 120 in Acts chapter 1, then 3,000 souls were added in chapter 2, another 5,000 professed faith in the Lord Jesus Christ in Acts chapter 4, and on the 5th chapter it was said, and the believers were the more added to the Lord multitudes, both of men and women. It was rapid and tremendous growth experienced by the church in Jerusalem. But you know what? When the church grows, someone is not happy about it. Meron pong hindi natutuwa. Satan is unhappy about the success of God and His church. Satan, unhappy about God's successes, sowed a spirit of murmuring and gossip among God's people, hoping to set believer against believer. Si Satanas, sapagkat hindi po siya masaya sa tagumpay ng Diyos at ng kanyang iglesia, nagtanim po siya ng espiritu ng pagrereklamo. Alam niyo yung murmuring, hindi nga angkop yung salitang reklamo lang eh. Kasi ang reklamo, malakas na boses po yan. Ang murmuring po ito po ay mga negatibong salita, pero pinag-uusapan ito ng palihim, pabulong. It is a private conversation, not meant actually to bring about a solution to the problem. Kaya be very careful, mga kasama. Don't murmur. If you have an issue, bring it out to the open. Discuss it openly, not secretly. If you do it secretly, you are not up to solve the problem, but to cause damage to the church, and that is satanic way. Pamamaraan po ni Satanas yan. When Satan does not succeed in stopping the church with a frontal attack, yung frontal attack na binabanggit po natin dito, ay yung atake, ito po yung mga persecutions, mga kagaya ng mga naranasan natin kamakailan. Persecutions. He attacks from within. Aatakehin niya po tayo sa loob. Ano pong ibig sabihin? Magkikreate siya ng problema, a believer against another believer, a member against their pastor, or the pastor against some members of the church. When the church grows, it creates some problem. Pero ito pong dapat nating tandaan. Iwasan po natin ang solusyon that would create more problems. Ayun hong murmuring, that's one of the solution. Pinag-uusapan nila pero palihim. There are solution, tinatawag nating solusyon, but it's not a solution. Alam mo ninyo mga kasama, if you hear something, alam niyo ugali ni Satan na ipinamana sa mga hindi mananampalataya na nasa loob ng church, si Satanas po ay nakafocus sa ating kamalian. Alam niyo ho ba yon? Kaya nga tawag kay Satan the devil. Ano ibig sabihin ng devil? Slanderer. Ano ba yung slander? Paninirang puri. Okay? Pag mayroon pong problema ang church, tinawagan kayo, suriin nyo agad ang inyong sarili. Number one, am I involved in the problem? Bahagi ba ako ng problema? O ako'y gagamitin upang palakihin ang problema at sirain kung sino man ang kaaway nung tumawag sa inyo? Pangalawa, itanong ninyo, marapat ba ako, kung hindi ka kasali, marapat ba akong sumali sa problemang ito? Ang ibig ko pong sabihin doon, dalawang bagay. Number one,
marapat ba ako tumutukoy sa aking kalagayang espiritual? Ako ba ay marapat na makisali sa paglulutas ng problema? Basahin po natin ang Galatians chapter 6 verse number 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault, Galatians 6:1. I'll wait for you. Brethren, kausap dito ay mga kapatid, if a man be overtaken in a fault. Kung ang isang tao ay nagkasala, to make it short, nagkasala, anong dapat natin gawin? Tinukoy po kung sino ang dapat makialam sa problema. Ye which are spiritual. Not everyone should meddle in a sinful situation or a problem caused by sin. Napansin po ninyo? Kaya sa tanong, mayroong problema akong narinig, si brother so and so, si sister so and so may ganitong ginagawa. Should I involve myself into that mess? Sabi ni Paul, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. Kayong mga spiritual, yan po ang inatasan na kumilos. Ngayon kung halimbawa, ako nga dami ko rin problemang spiritual, hindi ako qualified to be part of a group of people na magsosolve dyan. Dapat meron tayong ganung paghahatol. How can I? Because you will be a judge. And if you have spiritual problems, you need to exclude yourself. Because you are not qualified according to the Bible. Ye which are spiritual. Anong gagawin ng mga spiritual? Ikalat ang kwento? No. Sabi ng Bible, restore such an one in the spirit of meekness. Ipanumbalik ang taong iyon sa anong kalagayan po? Anong attitude natin? Pag tayo po ay, you are spiritual and therefore you are part of those men who would solve the problem, ang gagawin mo, restore that person. Pero ang attitude natin ay meron tayong spirit of meekness, may espiritu tayo ng kaamuan, considering thyself, isaalang-alang mo rin ang iyong sarili, lest thou also be tempted. Kaya po, napag-aralan natin si Nehemiah, di ba? Last Sunday night, si Nehemiah had made rebuke and corrections sa mga Israelita. Have you noticed? Every time na siya'y nagko-correct mga kasama, every time na nagpapahayag siya ng galit, humihingi siya sa Diyos, nananalangin siya sa Panginoon, Panginoon, alalahanin niyo po ako, mahabag ka sa akin. Why? Considering thyself, lest thou also be tempted. Kasi, there are solutions that would create more problems. Can you go to the next line? When problems arise, look for the right solution. Pag meron pong dumating na problema, humanap po tayo ng tamang solusyon. At ang solusyon po na ating makikita, ang tamang solusyon dito natin makikita sa Bible, hindi ho dito. Are you listening? Ang solusyon, pag may problema tayo, is you go to the Bible, not here. Maraming tao, pag ang tali-talino mo sa iyong sariling paningin at pag-iisip, lalo lang gugulo. When problems arise, look for the right solution. Why? Because there are solutions that will only exacerbate or make worse the problem. Meron hong mga solusyon tayong tinatawag na hindi lumulutas sa problema, kundi nagpapalala sa problema. Why? Because it is just human wisdom. Because it is just earthly wisdom. If we have problems and we are looking for solutions, it's time for us to pray and go to the Bible and seek the wisdom of God so that we can find the right solution. Nagkakagulo ang church. Growing pa naman ang church sa Jerusalem. And it was initially suggested that the apostles themselves will man the feeding program. Meron ng mga nagpapahayag na ang mga apostol na lang ang mag-handle niyan. Kasi yung pinag-handle yung mga miyembro,
Mga kwan sila, nag-Sharon Cuneta sila. Ha? Ano ba yung kay Sharon Cuneta? Irish na kanta? Ha? Balutin mo ako. Ay talagang hindi naman talaga kakasya yon. Kung halimbawa, inuna yung pagbabalot. Alam nyo, dito sa church, tinuturo ko talaga yan. Okay lang magbalot, basta lahat na nakakain. Okay mag-second round, basta lahat nakakain na. Pero halimbawa, haba-haba pa ng pila, pangatlo ka nang pumila. Pangatlo mo na yung ipinipila mo. Hindi tama yon. Kaya dito mga kasama, ang ang initial suggestion, yung mga apostol na lamang ang siyang mag-handle ng feeding program. Pero alam po ninyo mga kapatid, ito po yung isang halimbawa na solusyon na hindi lumulutas kundi nagpapalala ng sitwasyon. Kaya pag ginawa ito ng mga apostol, then they will neglect their primary duty, their primary work, and what is that? The feeding of the church, the spiritual feeding of the church. Pag yun ang ginawa, mga kasama, mayroong mapababayaan ang mga apostol na pinakamahalaga nilang tungkulin at yun ayang pakainin ang iglesia ng atin pong Panginoon. Kaya dito in Acts 6 verse 2, sinabi po ng mga apostol, alam nyo, napakabuti pag ang mga leaders natin matatalino. Mayroong karunungan sa Diyos, kagaya ng mga apostol. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Hindi tama. Hindi wastong rason na iiwanan namin ang salita ng Diyos para magpakain. Para kami na ang tatao sa feeding program. It is not reason that we should leave the Word of God and serve tables. Pero kung ang mga apostol ay naitutulak ng nakararami, kayo na lang, at hindi nag-iisip, I'm telling you, lalong lalala ang problema dahil listen, pag hindi kayo napakain ng salita ng Diyos, magugutom at manghihina ang inyong pangloob na pagkatao, and the church, kung ganyan ang mga miyembro, will be in dire trouble. It is essential, can you go to the next line, that the church understands that the primary duty of the pastor is the ministry of prayer and the word. Dapat po, napakahalaga na maintindihan ng mga members ng church na ang pangunahing tungkulin ng pastor, hindi ang maglinis ng bahay sambahan. Pero ginawa ko po yan for many years. Ginawa ko po yan. Nung wala pang pwedeng maglinis, ako naglilinis. Ako ang nagfa-floor wax. Uso pa floor wax dati. Ako ang nagbubunot. Pero alam niyo mga kasama, after so many years, ako pa rin ang gagawa. Mga kasama, you need to understand that the primary duty of the pastor is the ministry of prayer and the word. Yung pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Of course, hindi ka pwedeng mangaral kung hindi ka nag-aaral. Alam po ba ninyo na 1/8 lamang ng panahon kong mangaral, 1/8 lamang po yan kumpara sa panahon kong mag-aral. Kaya sinasabi ko sa mga pastor, let us stop the pretensions in the pulpit. If you do not study, you should not preach. How can you preach if you have not studied? The output depends on the input. Kung wala kang ipinasok, wala kang ilalabas. Kaya nang sinasabi ko sa mga pastor, stop the pretensions. Let's not be pretenders. Yan ang nakalulungkot mga kasama. Ang church ay parang nagsasadula lang tayo, nagdadrama lang tayo. But listen. You need to understand that the primary duty of the pastor is the ministry of prayer and the preaching of the Word of God. And it's not just preaching. Don't you ever expect na dito sa akin mga kasama, here is my perspective sa preaching. Ang laban ko hindi sa pulpitong ito. Ang laban ko sa aking study table. Dahil pag tumayo ako sa inyong harapan, tapos na laban yan.
Ang aking gagawin na lamang is delivery. Ipahahayag ko na lamang ang mensahe, pero ang tunay na laban ay nandoon sa aking study table. Yung mga panahong ako'y nagbubulay-bulay, na kahit ako'y natutulog, iniisip ko ang aking ipangangaral po sa inyo. And you need to support your pastor. Verse number 4, sinabi dito, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Yan ang napagpasyahan ng mga apostol. Now the word continually, ang ibig pong sabihin niyan, masigasig silang magpapatuloy sa panalangin at sa ministeryo ng salita. Si John MacArthur, kamakailan po, siya'y pumanaw na, isa sa hinahangaan at pinakikinggan ng napakaraming Kristiyano sa buong mundo. Sabi sa kanyang patotoo, noong tinanggap niya ang trabaho, pagpapastor sa Grace Community Church sa LA, ang isang kondisyon niya bago niya tinanggap, that he will be allowed to study the Word for between 6 to 8 hours a day. Kaya naman mga kasama, si John MacArthur, kahit saan siya inimbita, mga talk show sa Amerika, mga kasama, hindi, napakatalino ng tao. Bakit? Aral na aral siya sa Bible. Isa ho sa pinakamahal na komentary na binili ko sa aking digital library ay yung kanyang komentary. Very expensive. Isa ho sa napaka-influential na seminary sa Amerika at maging sa iba't ibang dako sa mundo ay ang Master Seminary na pag-aari ng Grace Community Church na pinagpapastoran ni John MacArthur. Because pastors must give themselves continually to prayer into the ministry of the Word. Alam nyo, hindi ho mali na nag-araw-araw tayong nananalangin. Umaga, tanghali, gabi, nagpipray tayo. Biblical po yun. At ako'y naniniwala, mga kasama, yan po ay pagtupad sa sinasabi ng Biblia that we ought always to pray and not to faint. Yung sinabi ni Paul in Colossians 4 verse 2, continue in prayer. Yung sinabi niya sa mga taga-Thessalonica, pray without ceasing. There is indeed a great need for workers. Kagabi, nag-meeting kami ng mga pastor. Alam ho ninyo, kuminsan may buti na inuunahan ko ang mga pastor sa mga problema nila sa mga churches. Pero alam ho ninyo, I could not be better than God. Alam nyo, ang Diyos, pag hindi kayo humingi, hindi kayo bibigyan. You have not because you ask not. Kaya wala kayo sapagkat hindi kayo humihingi. Kaya alam nyo yung mga, this is a misnomer na naman. I don't like to use these words, but just for emphasis. Kasi all of us here claim to be a Christian. Pero supposing you are a Christian and you are not a praying Christian, kawawang Kristiyano ka. You are a powerless Christian. You are a Christian who is always in need. You are a Christian with unnecessary inadequacy. Yun bang nangangailangan ka na hindi ka naman dapat nangangailangan? Why? Because you don't pray. There is indeed a great need for workers. Yan po ay sinabi all throughout the Bible. Kung meron man pangangailangan ng church, yan po ay walang iba kundi workers. Kaya kahapon, I hate to say this last night, kasi gusto ko namang tulungan ng mga churches. Pero if they would not ask for their needs, o kung nagbubulag-bulagan sila sa kanilang problema, it is wrong for me na isolusyonan ko ang problemang nakikita ko, pero hindi nila kinikilalang problema. Kasi nag-usap kami ni Pastor Jeremy at ni Joshua nung hapon, dahil ako'y bigat na bigat sa aking kalooban.
Sabi niya, Dad, baka naman ang kailangan ng isang pastor kailangan niya ng katulong. Sabi ko, alam ko yan. Pero kung hindi nagsabi, Pastor, kailangan ko po ng tulong. Meron kasing mga tao na napaka-hambog, na alam niya nang hindi niya na kaya, kailangan niya ng tulong, pero ayaw magsabi. That is pride. But I would like to remind you that the great need of the ministry, our workers, it's not money. Hindi po yan ang dakilang kailangan ng iglesia, kundi mga manggagawa. Therefore, recognizing this great need, here is a challenge I would like to pose to everyone this morning. Members should step up to cover and do the ministries. Have you ever played softball or baseball? Bago ako naglaro ng basketball, ang nilalaro ko po ay softball. Dahil sa amin pong eskwelahan, doon sa Santa Lucia Elementary School sa Palawan, meron pong mga gamit po doon na pinagtsatsagaan namin gamitin. Ang softball at ang baseball, halos parehas po ang larong yan. Ang kaibahan lamang, ang softball, mas malaki ang bola kaysa baseball. Ang softball, ang pitching ay pailalim. Ang baseball ay pataas. Pero magkaparehas po yan. Naka-diamond ang mga bases. Merong 4 na bases. First, second, third, and home base. Now, if you understand the game, bawat base ay merong nagbabantay. Yan pong ibig kong sabihin, mga kasama. Members should step up to cover the bases of the ministry. Nakita ninyo, mayroong gawaing walang gumagawa, then you should be willing, baka pwede kong gampanan. Alam nyo, ang tunay na Kristiyano, siya'y masaya at nananabik na maging bahagi ng gawain ng Diyos. Listen, if you don't have that desire to do the work of the ministry, you better examine your heart kung Kristiyano ka ba o hindi. Isaiah chapter 6 verse 8. Look at the question of God. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Yan ang tanong ng Panginoon. Sinong isusugo ko? Sino ang hahayo para sa amin? And I believe he was talking about the other 2 persons of the Godhead, the Son and the Spirit of God. Sumagot itong si Isaiah, then said I, here am I, send me. Naghahanap ang Panginoon. In the book of Ezekiel, chapter 22, verse 30, alam niyo mga kasama, ang Israel ay pasama ng pasama. At palapit na po, tandaan niyo po ito, pag ikaw ay pasama ng pasama, ang paghahatol ng Diyos ay palapit na palapit din sa iyong buhay. Nakikinig ba kayo? I hope that would serve as a stern warning to everyone na pag tayo ay pasama ng pasama, palapit ng palapit ang pagbuhos ng puot ng Diyos sa iyong buhay. Paano ko mapipigil yan, Pastor? Magsisi ka. Tumigil ka sa iyong pagkakasala. Magsisi ka. Pero sinong mangangaral? Dito po in the book of Ezekiel, sino ang mangangaral ng mensahe ng pagsisisi? Ayan po ang issue rito in verse 30. And I sought for a man, God was the one speaking here, ako'y naghahanap ng isang tao mula sa kanilang kalagitnaan, among them, that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land. Anong ibig pong sabihin nito? Yung mamamagitan sa Diyos at sa mga makasalanan. Yung tao na magdadala ng mensahe ng Diyos, siya'y naghahanap ng isang tao, among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it. Now listen, they were so deep into sinning, hahatulan na sila ng Diyos, pero naghahanap pa rin ng Panginoon sa isang tao na tatayo upang paglapitin ang Diyos at ang tao. That I should not destroy it. Anong sagot ng ang sabi ng Panginoon?
but I found none. Pero wala akong nakita. Kaya nga mga kasama, kung maririnig po ninyo ang aming mga pagpupulong, ang kabigatan ng aking puso, na kaming mga pastor, hindi namin ginagawa ang aming trabaho, na hindi namin alam ang aming trabaho, nasasabihin ko pa sa mga pastor, mag-focus kayo sa inyong ministry. Huwag kung ano-anong pinagagawa ninyo. Anumang gawain ninyo na hindi naman nakakatulong sa ministry na ibinigay sa inyo ng Panginoon, stop that. That is not part of your ministry. Can you imagine I have to say those words? Matthew chapter 9, verse 37 and 38. Basahin natin yung 36 muna. 37 and 38 ang nailagay ko lang. Gusto ko lamang po ibida sa inyo kung ano ang tunay na kailangan ng mga gawain. Look at verse 36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Nung makita niya ang napakaraming tao, siya po ay nagdalang habag sa kanila. Bakit po? Sapagkat sila yung mga nangihina. Walang nagpapakain eh. They fainted. Alam niyo, if you're a Christian and you have not been feeding, your soul is not being fed, you know that inside you are crumbling. Inside, nag-i-implode ka na sa loob. Alam niyo yung implode? Hindi yung pagsabog palabas, kundi ang pagsabog paloob. In other words, you're destroying yourself. You're fainting inside. And we're scattered abroad. Walang direksyon ng buhay. Bakit? A sheep having no shepherd. Pero alam niyo mga kasama, dito sa church natin, naglagay po ang Diyos ng pastor eh. At sinisikap po kayong pagpastoran. Kaya kung ang buhay mo hindi maayos, hindi ka kasi nagpapasakop sa programa, saling pusa ka lang rito eh. Kaya sabi ng Panginoon in verse 37, Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous. Tunay na ang anihin ay napakarami, but the laborers are few. Kaunti lamang ang mga manggagawa. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Kailangan po ng mga manggagawa. Makinig po kayo ng maigi. Pero hindi ibig sabihin mga kasama na kailangan ng mga manggagawa lahat na lamang pwedeng sumali sa gawain. Here is the problem. Konti na nga ang manggagawa, pero hindi ho binuksan ng Diyos. Sige, kahit sino na lang, pwede na. Nakalulungkot nga mga kasama eh. Alam niyo sa totoo lamang, may nakausap ako dati, dyan sa may kanto ng Luzon, yung manggagawa ng relo, sabi niya sa akin, Pastor, ako ho ay nag-aaral sa School of Ministry ng Iglesia ni Cristo. Iglesia siya eh. Kaklase ko yung mga napapanood ninyo mga debatista. Si Ramil Parba, sabi niya kaklase ko yan. Pero, nung ako'y nag-aaral, Pastor, papunta na siya ng 4th year, hindi siya pinapasa. Alam niyo bakit? Binigyan sila ay sinubok sa pangangaral. At sinabi talaga sa kanya, wala kang kakayahang mangaral. Hindi siya pinagpatuloy. Alam niyo, sa totoo lamang, nakalulungkot eh. Alam niyo, pag tinawag ka ng Diyos, kung talagang tinawag ka ng Diyos, binigyan ka ng gift of preaching and teaching. Pero ilan sa amin, sinabi lang tinawag ako ng Panginoon, tinanggap naman agad ng pastor, pero wala talagang gift at wala ding karakter. Alam niyo kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng gift of preaching, maaral ka.
Mapag-isip ka sa salita ng Diyos. Matalas kang makinig. Makikita mo na, alam niyo taong tinawag ng Panginoon, masipag makinig. Kasi sa Biblia, ang nakikinig ay tumatalino. At hindi po pwede, mga kasama, ang isang mangangaral hindi matalino kasi mayroon kang aklat na ipinapangaral. Kaya magtanong ho tayo, what kind of person God will use? Number 1, ang gagamitin ng Diyos ay isang saved church member. Yan po ang sinabi dyan, look ye out among you. Sino tinutukoy na you? It's the church. Alam niyo, nakalulungkot mga kasama, nakalulungkot sa isang iglesia. Huwag sanang mangyari. Pag ako'y namatay, maglalagay kayo ng karatula na nakalagay dyan, wanted full-time pastor. Hindi ho dapat ganun. Hindi ho po pwede, mga kasama, na wala tayong Sunday school teachers. Pero alam niyo po, simula nung ako'y nagpastor sa Quezon City, kahit nagsisimula pa lamang, nag-isip na agad ako na kailangan kong mag-train ng mga manggagawa, kailangan kong mag-train ng mga Sunday school teachers, kailangan kong mag-train ng soul winners, kailangan kong magturo paano mag-song lead, kailangan kong magturo ng mga magigitara, tutugtog ng piano. Yan ang sinasabi ko sa mga pastor. Mga pastor, trainer kayo. You are not just a preacher. You need to equip the members. Kung meron mang kailangan tayong manggagawa, please do not develop this habit of looking from other churches to provide us with workers. Members must step out to cover the needs of the ministry and do the work of the ministry. Kaya may mga trainings po tayo. At hindi ho natin ina-encourage na ang mga miyembro sa church na ito ay walang ginagawa. Sana naging blessing kay Pastor Laudy na nang kami pumunta, 2 sa aking mga kasama ay mga kabataan. 5 lang ho kami na pumunta ng Nobeleta para trabahuin ang trabaho po ron. Si Jake, Pastor Eden, at yung 2 kabataan, si Luis at si pangalan anong isa? Si Allen. Si Allen, mukhang kalabaw lang po yan, pero magdi-16 anyos pa lang pala yan. Pero bakit ko sila isinama? It's not because they are the strongest. Alam nyo, mga parents, I want you to understand, because I am training your children. I am teaching them how to work. Tinuturuan ko silang magpapawis. Tinuturuan ko sila na gugulin ang kanilang buhay in a productive way. Ayaw ho natin dito sa church, ang mga miyembro, mga tamad, hindi marunong magtrabaho. Kaya wag nating maging patakaran na pag may kailangan tayo, we look from the other churches or to the other churches, asking them na bigyan tayo ng mga manggagawa. Alam mo ninyo, isa sa mga mistakes, but God corrected me on this. Marami hong pagkakataon when the church was still young, sinasabi ko ay, sana meron na kaming magaling na song leader. Mas magiging maganda ang aming pagsamba. Kasi ako song leader, ako nagigitara. Ngayon, anong ibig kong sabihin? God would send me? No. The lesson, you're a pastor. And you have people already, you train them. Sana kung meron lamang mga soul winner, may kasama akong marunong mag-soul win, di sana kung may magpapahiram sa akin lamang ng manggagawa, sana iigi. No! Alam niyo, the message of God is this: you train soul winners. It is from among us, not from other church. Now, Christian ministry
And service is only for Christians. You need to understand this principle. Ang ministeryo at ang paglilingkod sa iglesia ay para lamang sa mga Kristiyano. Sa kabilang dako, kung meron ho dito ang naging member ng church hindi naglilingkod, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang tao na walang pagnanasang maglingkod, walang pagnanasa, no desire to serve God, he might not be a Christian. And I would like to remind you, hindi ho tayo nagpaparami ng tao sa choir. If you are not qualified to sing in the choir, it's good for you that you are not part of the choir. But if you're a saved person and a member of this church, listen, yan ay para sa iyo ang gawain ng Diyos. In fact, the starting point of Christian service is salvation. Ang pasimula, ang punto ng pagsisimula ng paglilingkod ng Kristiyano ay ang kaligtasan. Ephesians 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Alam niyo, napakaganda po ng talatang ito. Ipinapakilala kung ano ang layunin ng Diyos sa isang tunay na Kristiyano. We, tumutukoy sa Christian. Sa mga church members sa Ephesus in particular, we, mga Kristiyano po yan, ipinaliliwanag ni Apostol Pablo, tayo ay mga nilikha kay Kristo Jesus. Pansinin po rin salitang workmanship. That is a technical word. In other words, true believers are God's masterpiece. A work done with extraordinary skill, power, and wisdom. Alam po ba ninyo na meron hong mga relo? Mahal pa ho sa mansyon. Bakit ganun kamahal? It's just a timepiece. Nilalagay mo lang sa iyong wrist. Alam niyo, I love watches. Meron hong mga milyon-milyong dolyares. Minsan kasama ko si Frankie, namasyal kami sa Taipei, at doon sa isang mall, napakaraming tindahan ng relo. Nako, pinakita ko kay Frankie ang halaga ng mga relo, nalula si Frankie. Yun pong nakita ho namin, 6.8 million NT dollar. 6.8 million. Alam niyo, hindi po yun ang pinakamahal. Pero bakit mahal ang mga ganong relo? Number one, because of the materials used. Mga materyales na ginamit. Pangalawa, yung intricate design, yung pagkakadisenyo, pinag-isipan ng maigi, at yung extrinsic design, yun pong itsura, kaya ang mahal-mahal po niyan. Mayroon pong mga mamahalin ganyan ang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano is a work done with extraordinary skill, power, and wisdom. Whose power? Whose wisdom? God's wisdom and power. Sinasabi din po dito, created in Christ Jesus. Paano tayo naging workmanship nung tayo iniligtas? In other words, true believers are a spiritual creation in Christ. Yan din pong sinasabi sa 2 Korinto 5:17, therefore if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Alam po ninyo, ang trabaho ng isang manggagawa ay larawan ng kalagayan ng manggagawa. Meron hong mga karpintero, pag tumrabaho, pwede na yan, kahit bali-bali ko, hindi tuwid, okay na yan.
Ngayon, dahil hindi itinuwid, lalaki ang pagpapalitada, tatagal ang trabaho. Kasi ang iniisip, okay na yan. Pero hindi ho ganun ang mga Kristiyano. Ito lagi kong sinasabi, pag Kristiyano ka, magaling na tao ka. Bakit? Ang Diyos gumawa sa iyo eh. Hindi ka barubal na tao. Hindi ka tamad na tao. Hindi ka walang hiyang tao. Pangatlo, true believers are saved or created unto good works. Here is the purpose of God. Hindi lamang po ang purpose ng Diyos, makarating tayo sa langit. If that is the sole purpose of God kung ba tayo iniligtas, di dapat nung sinave tayo ng Diyos, pinatay na tayo, dinala na tayo sa langit. Pero buhay pa tayo ngayon eh, matapos kang maligtas. Mayroong layunin ng Diyos. From the time na ikay na-save, at yung time na dadalan ka sa langit, anong layunin ng Diyos? Maglingkod ka sa Diyos. Created in Christ Jesus unto good works. Nilikha tayo ng Diyos para sa paggawa ng mabuti. Kaya pinagsasama-sama natin ang galing. Alam ko po ang role ko sa church na ito. Alam ko ang role pag kami nagtrabaho ni Jake. Alam ko ang role ko. Ako ang maghahanap ng pera. Ako ang maghahanap ng materyales. Magaling ho akong maghanap ng materyales. Maniwala kayo mga kasama. Ako nagpipray, ako nag-encourage, ako nagbibigay ng direksyon. Pero pagdating na sa trabaho, sasabihin ko sa mga manggagawa, sundin nyo si Jake. Kung saan kayo ilalagay, kung anong paggagawa sa inyo, gawin nyo na may sipag at may katapatan. I know, hindi ako nag-overlap sa trabaho ni Jake. Alam ko ang hangganan ng aking trabaho at saan siya magsisimula. At saan ako nagtatapos. Alam niyo yung disenyong ito, that believers na tayo ay ginawa para sa mabuting gawa, this is God's design for us. Alam niyo mga kasama, pag na-save ka, hindi na ikaw ang dapat na susunod, kundi ang tanong mo sa Diyos, Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Have you ever asked God about that? Lord, anong gusto mong ipagawa sa akin? Baka naman, naubos na lang ang oras ninyo pagpapaganda sa inyong mga mukhang hindi na gumaganda. Alam nyo, yung pagtangos ng ilong, libang na iparitoke mo, yan na talaga yan. Yun daw mga makeup artist, may paraan daw sila na kunwari matangos ang ilong. Di ba, Sister Mariel? Sinasabi mo sa akin yan, Sister Mariel. Di ba? Meron daw paglalagay ng kuan. Pero kahit na, kaya alam ko, yung mga pango, kung magpa-picture yan, hindi paharap, laging nakapatagilid. Di ba? Hinahanap niyo pinakamagandang angle. But again, that's vanity. Ano tayo? Okay lang yan. Hindi ko naman sinabi, huwag kayong magsuklay ng buhok. Hindi ko naman sinabi, huwag kayong magputol ng kuko. Pangit naman yun. Pero alam niyo, nung ako'y bata pa ako, siyempre, napapansin ko naman mukhang may nagkakagusto rin naman sa akin dati. Kaya pag sinabi ko, sa panahon namin, mga kabataan, naglalagay din ng mga cutics Minsan sinabi ko, ayoko talaga yung babae may cutics. Pero hindi ko sinabing dahilan ko. Kasi pag may cutics yan, hindi mo makikita na puno pala ng kulangot ang ilalim ng kuko. Di ba? Kasi may cutics Kinabukasan wala nang cutics yung isang kaklase ko. Nakikinig pala siya. Makinig kayo na maigi. Wala tayong panahong maglingkod sa Diyos. Why? Pero hindi ho yan marami dito. Ilan lang yan. Salamat po sa Diyos. Ilan lang ang walang panahong maglingkod sa Panginoon. Alam niyo, huwag niyong gagawing dahilan ang inyong mga anak, ba't di kayo nakakapaglingkod? Galit ang Diyos dyan. Naalala ninyo? Bakit hindi nakapasok ang 19 years old, 20 years old pataas, hindi nakapasok sa lupang pangako? Alam niyo bakit? Nung sila'y pupunta na sa lupang pangako, na sinasabi ng Diyos, angkinin niyo na,
Ang sabi ng mga tao, nako, ang daming, sabi ng mga spies, liban sa dalawa, nako, ang lalaki ng mga kaaway doon, mga tipaklong lang tayo sa kanilang paningin, ang liliit natin, mga higante. Yun namang mga matatanda, nagsabi, nako, paano yung mga bata? Dinahilan nila ang mga bata kung bakit ayaw nilang sumugod. Alam niyo, sabi ng Panginoon, ang mga bata ang papasok sa promised land, kayong mga matatanda, mamamatay kayong lahat. Dalawa lang sa matanda ang nakapasok sa promised land, si Joshua and si Caleb. Kaya huwag ninyong gagawing dahilan. Meron hong paraan. Kasi pastor, nagtatrabaho ako. Huwag mong gawing dahilan. Hindi ba pag nagtatrabaho ka, may napag-iiwanan ka ng iyong anak? Kung gusto mong maglingkod, di pwede mo ring maghanap ka rin ng paraan na mayroong mag-alaga sa iyong anak. Ang iba nga, alam niyo sa Kabanatuan, pangalan ng asawa ni Miko? Si Mina. Manganganak na, nag-good news pa eh. Nang sabi ni Pastor Josh, Pastor, nagka-problema pa nga sila nun. Tapos alam nyo, kuminsan yung mga kwento-kwento kasi, sabi ni Pastor Josh, Pastor, nakita ko, masipag maglingkod. Kahit buntis, malapit ng manganak. Huwag kayong kailangan ng manggagawa dahil yan ang disenyo ng ating Panginoon. Kaya ito mga kasama, every church member should have a ministry because as far as the Bible is concerned, every church member has a ministry. Hence, every member is a minister. Ang bawat miyembro dapat meron pong gawain. Kaya ang bawat miyembro ay isang ministro. It's not only the pastor. We believe on the principle, every member is a minister. Look at Romans 12, verse 4 and 5. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so being many are one body in Christ, and every one members one of another. Atin pong halukayin ang talatang ito. Number one, we have one body, and that's the local church. Isang katawan lang po tayo. This one body has many members. Kagaya ng katawang ito, maraming sangkap. Mahirap naman kung puro mata at bibig lang. Saan ang paa? Saan ang kamay? It has many members. And then, members have not the same office or function. And therefore, there is no reason for competition and rivalry. Ang mga miyembro po, ang mga sangkap, magkakaiba ho tayo ng tungkulin or function. Kaya wala pong dahilan para tayo po ay magkaribal dito o magpapaligsahan tayo. At ito pang isang kailangan nating maintindihan. Everyone member one of another. Everyone members one of another. Yan ang sabi sa King James. Ano pong ibig sabihin yan? Tayo po ay bahagi ng isa't isa. We are parts one of another. In other words, mutually dependent on one another. Kaya hindi pwedeng sabihin ng kamay at magmamalaki siya sa paa, mas mataas ako kasi ang kamay mas maraming nagagawa. Ikaw, panglakad ka lang. Hindi pwede. Dahil kung ang paa hindi nahahakbang, saan makararating ang kamay? Kung ang bibig ay hindi nangunguya, walang silbi ang bituka. Walang silbi ang pagkain. Kailangan mo ng gilingin ang bibig, dadaan sa esophagus, hanggang mapunta sa bituka, doon naman gigilingin ang bituka at magiging marumi. Paano naman kung ang tumbong mo ay nag-strike? Ayoko nang maglabas. Meron nung akong kakilala na hindi na naglalabas ng dumi, malalaso na siya, mamamatay na siya. Kaya nasisaryan siya. Pambihira naman, ano? Huwag kasi kayong tamad dumumi. Pag nag-strike, ayaw nang mag-function. Di ba yun ang problema ng ibang may sakit sa colon? Hindi ba yung iba, binubutasan na yung gilid, doon, ang hirap naman, huwag naman sanang mangyari sa atin yun. O meron tayong kamag-anak na ang dumi, nandito na, nakabag na gano'n. Pag nagalit siya, baka iba to pa sa'yo yung bag niya eh.
Kailangan natin ang isa't isa. Hindi ako pwedeng magmayabang na hindi ko kayo kailangan. We are mutually dependent on one another. Kaya mga kasama, yan ang una. Sino ang dapat gamitin? Yung ligtas na miyembro ng iglesia. Kasi mayroong mga nagiging member ng church na hindi naman talaga saved. Kaya walang pagmamahal sa salita ng Diyos. Hindi nga nakikinig. Maniwala kayo. Kung kayo'y nandito at wala kayong natutunan this morning, malaking posibilidad hindi kayo Kristiyano. I'll go to number 2. Number 2. Men of honest report. Bibilisan ko po. Men of honest report. Yan po ang sabi in the book of Acts chapter 6. Anong kailangan natin? Choose you from among you, men of honest report. Una, saved church member. Pangalawa, mga taong mayroong tapat na patutuo. Ano po ibig pong sabihin po nito? Ito po yung men of good and attested character. Mga kalalakihan na may mabuti at subok na pagkatao. Nakatutuwa sa ibang bansa, pag may naiwan kang bagay, nakalimutan mo, balikan mo, nandun pa rin. Nakalulungkot sa Pilipinas, hindi mo naman naiwan na wala pa. Meron ng kwento, no, kay bata pa Namasyal daw, magkakasama sa isang eroplano, si King Fahad ng Saudi, si Mikhail Gorbachev, dating presidente ng USSR, si Ronald Reagan at si President Marcos. Ang gagaling daw ng mga presidente yung inlabas lang kamay sa eroplano Alam na nila kung nasaan na sila Yung hari ng Saudi, nilabas ang kamay, kinapahan niya lang, sabi niya, nasa Saudi na tayo. Bakit, mahal na hari? Mainit. Pagdating naman daw dun sa may USSR, nilabas naman ang kamay ni Gorbachev. Sabi niya, nasa Russia na tayo. Bakit? Malamig. Nung si Ronald Reagan naman, nung nilabas ang kamay, nasa may bandang California na tayo. Malamig, pero hindi ganun kalamig. Nung si Marcos daw nilabas ang kamay. Hindi nga pinakaramdaman Pagbalik ng kamay niya, sabi niya, nasa Pilipinas na tayo. Bakit? Nawala yung relo ko Kawawa talaga Pilipinas. Pero Katoliko ang Pilipinas. Alam niyo, ng isang araw, may tumawag sa akin, taga-BDO raw Nandun sila, Pastor Laudin, narinig siguro nila Jake. Tinawagan ko, sabi, BDO, sabi niya, ayon po sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kailangan pong palitan ang inyong credit card. Sabi ko, hindi ko pa nga ina-activate yung credit card ko sa BDO Papalitan mo na. Pero duda ako, hindi taga-BDO. Tinawagan ko ngayon. Yung tinawagan niyang number, ginamit ko rin. Of course, tatanggihan niya yon. Gumamit ako ng ibang number na hindi hindi niya ginamit. Sumagot. Sumagot. Video po ito. Hindi po. Flower shop po kami. Sabi ko, mangluloko ka. Kaya tinext ko Alam mo, sabi ko, kaya ka ganyan, Katoliko ka kasi. Totoo. Aralin po ninyo. Karamihan sa mga mandarambong sa Pilipinas ay dahil sa kanilang relihiyon. Kaya alam ninyo, kung tayo halimbawa, mga kasama, mga Kristiyano tayo, at ang buhay natin liko, mahiya naman tayo. Men of good character, men of good and attested character. Let us dissect this. A faithful man is a person whose word is his bond, meaning he keeps his word and promises. Ang isang tapat na tao, ang kanyang binitawang salita, tali yan Alam niyo mga kasama, meron pong mga taong pinangakuan kong tutulungan ko. Halimbawa, merong isang tao na sinabi ko sa kanya, Pastor, kung papayagan ako ng Diyos na magdala ng tao sa Amerika, ikaw ang una kong dadalhin. Lumipas po ang maraming panahon. Siguro bago ko natupad ang pangakong yon, mga 8 taon lumipas.
Pero nung araw na kaya ko na, sabi ko doon sa pastor, Pastor, nangako ako sa iyo, matagal mang natupad pero hindi ko nilimot ang aking pangako sa iyo. Si Pastor Jun Masbad po yun. God is the epitome or the perfect example of faithfulness, for He keeps His word. Deuteronomy chapter 7 verse 9, sabi rito, Know therefore that the Lord thy God, He is God, at akin pong nilagyan ng red na kulay ang titik, the faithful God. Siya ang tapat na Diyos. And in what sense God is faithful? Let us go to 1 Kings chapter 8 verse 56. Sinabi ho rito ni Haring Solomon sa kanyang panalangin, Blessed be the Lord that hath given rest unto His people Israel according to all that He promised. Therefore, there hath not failed one word of all His good promise. God is faithful. Lahat ng pinangako ng Panginoon ay Kaniyang tutuparin. Kaya yung awit natin, Standing on the Promises, ay isang tunay pong awit na nagpapahayag ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Matthew 5:37, But let your communication be yea, yea, nay, nay, for whatsoever is more than this cometh of evil. Alam nyo, pag tayo po'y nagsalita, mga kasama, huwag sobra-sobra salita, may pa-pexman ka pa. Ang sagot lamang sa isang katanungan, naalala ko ito yung napanood ko sa Facebook, Tommy, napanood nyo ba yon? Are you coming back to me? Sabi niya doon sa kanyang asawang, sino nakapanood nun? Ha? Tommy, Bisaya Bisaya. Siguro iniwan siya ng Amerikano niyang asawa. Are you coming back to me? Sabi ng Amerikano, hold on. The answer is only yes or no. Ganon din ang sinasabi rito ng Panginoon. If it is answerable by yes or no, don't add any other explanation. Yes, if it is yes. No, if it is no. Tayong mga Pilipino, mahirap sa atin to kasi tayong mga Pilipino, masyado ayaw natin makasakit sa damdamin. Pero if it is yes, yes. If it is no, no. I'll just give you an example. I'm trying to encourage the pastor in Noveleta. Paano mag-improve ang gawain? Sabi ko, Pastor, bigay mo sa akin ang activities mo from Monday hanggang Sunday. So binigay niya, ito, Pastor, ito. Sabi ko, 3 araw na agad wala ka sa ministry. 3 days agad wala ka sa ministry. Kaya sabi ko sa kanya, sayang kung uupa tayo, pagkatapos gagamitin lang ang bahay-sambahan once a week. Umupa na lang tayo ng isang lugar na babayan natin per ora. Ngayon, kung gusto, ito ang dapat mong gawin, you stay in the mission house. Saan titira doon? Kaya pagdating namin ni Jake, matapos ko pong makita ang paligid, sabi ko kay Jake, gawa natin ng kwarto si Pastor Laude rito. Sabi ko, anong kailangan natin para may kama? Tanggalin itong exhaust na malaki. Ayusin. Gawin na, lalagyan ba natin pa sa ng kesame? Lagyan ng kesame para naman komportable ang pastor na tumira. Alam niyo mga kasama, hindi naman pwede na magsiset ako ng standard at wala siyang matirahan. Bahagi ng requirement yun na kailangan i-provide. Pero ine-emphasize ko rin sa mga pastor, huwag kayong umasa na lahat ng pangangailangan isu-shoulder ng Quezon City. There must be a collaboration, cooperation between the local church and the mother church. Mapalad nga po sila Naiintindihan ko na kailangan nila ng tulong. Alam niyo, nung ako'y pastor, wala akong natanggap na tulong. Kaya, naghirap ako
Ayokong maranasan ng mga manggagawa. Pero tandaan natin, pag nagbitaw tayo kaya huwag kayo magbibitaw ng salita na hindi nyo kayang panindigan. Malulubog ho tayo sa problema. Ano pa ho? Look, James 1 verse 8, nakalagay dito, a double-minded man is unstable in all his ways. Yung isang tao na hindi faithful, double-minded yan. A double-minded man, yung lagi nagdadalawang isip, unstable yan sa lahat ng kanyang paraan. At isang illustration po nito in Luke 9 verse 62, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Kaya ako nalungkot sa narinig kong kwento sa dati nating kasama. Kinuwentohan ka ata ni Mike na sinabi daw ni Mike, buti pa yung pastor namin, in-encourage akong magturo. Ako pala ay professional teacher. Did he say that to you? Shannon? Nalungkot ako doon, Brad. Nalungkot ako doon. Kung totoong sinabi yun ng bago niyang pastor. Alam nyo, alam ko po yun. Alam po ba ninyo na si Mike wala nang tinatakbo yan? Until the time, pinaakyat ko siya sa office, nag-heart-to-heart talk kami, sabi ko, bro, do it again. Mag-exam ka uli. Mag-exam ka uli, papasa ka. Pero alam nyo, one morning, nagmi-meeting kaming mga workers. Naalala mo, Reden, tinanong ko kayo ba talaga'y tinawag ng Diyos? Kayo ba talaga'y nag-alay ng... Si Reden, ang nagdalawang isip pa, medyo hesitant pa si Reden sumagot. Pero yung mamang yung sinabi, Pastor, inalay ko na ang buhay ko sa Panginoon, gugugulin ko. Kaya, ito yung sinasabi ng Bible. Bakit ko siya i-encourage? Sa kanya magmumula. Kung sinabi niya, nagsabi na sa akin yun. But of course, sabi ko, Mike, pagpapasya mo yan. Kasi I don't like na mangyari yung sinabi ng Bible, na sinabi rito, na, and Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Alam niya, kaya kong ibalik sa kanyang pastor ngayon. Kasi ang kanyang pastor is a civil engineer. Ay di dapat, pwede ko sabihin, bakit ka nagpastor? Di ba civil engineer ka? Licensed civil engineer ka? You should be doing your profession. A faithful man, once you have committed to God. Ako, inaamin ko, maraming pagkakataon na discourage ako and I just wanted to quit. Pero sa mga panahon, nag-isip ako mag-quit. Binawi ko yung aking resignation. Panginoon, hindi na po ako mag-quit. Hindi na ako magre-resign. I'm going to continue whatever happens because a faithful man continues in spite of the opposition and challenges he faces. Ikalawa ho, ang faithful man, his word is a bond for him. A faithful man is a trustworthy person. Mapagkakatiwalaan mo ang isang tapat na tao. Yan ang kailangan na manggagawa natin. Hindi, pag iniwan mo, walang gagawin. At pag dumating na ako, siya ka lang gagawa. Nakaranas po ako ng ganyan dito. Nakakahiya nga Nahihiya ako kasi ang mga nakakita, mga miyembro, Pastor, si brother so and so, masipag lang yan pag nandito ho kayo. Pag wala kayo, Pastor, nasa States kayo, tanghali nang magising yan. Pero pag nandito kayo, Pastor, ang aga-agang nagigising at nagwawalis na. Hindi ba nakakahiya yung sasabihin ng mga bata, ng mga kabataan, sasabihin nila, Pastor, nahuli ko po si brother, manggagawa, nahuli kong natutulog, nung makaramdam siyang may tao, biglang lumuhod na nalangin. What is that? Don't you ever make prayer na maskara. Kaya sabi ko sa mga pastor, alam nyo kayo mga pastor na natutulog sa preaching, nakakahiya kayo Nagpapakita lamang wala kayong interes sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagpapakita lamang na hindi kayo Paano kayo matututo? Tulog kayo ng tulog. Kasi pastor, diabetic din ho ako.
Diabetic din po ako. Alam ko na nakakaantok talaga. Pero kayang talunin yan sa tulong ng Diyos. 1 Corinthians 4 verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tayo po ay ginawang katiwala ng Panginoon. Lalo na kami mga pastor. Katiwala sa salita ng Diyos, ng Ebanghelyo. Dapat kami masumpungang tapat. Luke 16 verse 10. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Alam niyo, meron po akong tanong sa inyo. Meron akong tanong. Marami tayo dito mga young professionals. At hindi na rin, kahit hindi yung mga matagal nang naghahanap buhay. Kayo ba ay tapat na katiwala ng Diyos sa inyong tithes and offerings? Do you really practice na pag kumuha kayo ng yung sweldo, itatabi ko yung aking tithes, itatabi ko yung aking offering? Huwag niyong gagawin, nagbayad na kayo, namili na kayo, nagpautang na kayo sa iba, saka kayo kukuha ng inyong tithes. Hindi yan Matthew 6:33. Dapat pagkuha natin, maging tapat tayo. Tandaan natin mga kasama, bakit sinabi na Nehemiah, ba't niyo pinabayaan ang gawain ng Diyos? Why did you forsake the work of God? Paano nila iniwanan? Nung hindi sila naging tapat, wala na ang mga Levita sa templo, naghanap buhay na. Listen, huwag ninyong pabayaan ang gawain ng Diyos. And you see, bakit kapos na kapos? Kumikita ka naman. Alam niyo po, ilang tao ho ang pinapakain namin. Pero sa awa ng Diyos, hindi ko masabi na nagkulang ang Diyos sa amin. Kasi pagtapat ho tayo sa Panginoon, meron talagang biyaya ang Diyos ng kasapatan. Huwag ninyong gagawing dahilan. Kasi naman may mga bayarin ako. No. Ang faithful, mga kapatid, faithful talaga yan. Paano kapag kakatiwalaan ng Diyos? Maliit pa lang ang kinikita mo. Halimbawa, kumikita ka pa lang ng 15,000, hindi ka na naging tapat. Paano pa gagawin ng Diyos sa 30,000 yan? Paano pa gagawin ng 60,000? Paano pa magiging 100,000 yan? Kasi the principle, ang tapat sa maliit, tapat sa malaki. Ang hindi tapat sa maliit, hindi magiging tapat sa malaki. He is a trustworthy person. That's the kind of man that we need to be part of the ministry. Pangatlo, ang isang tao na man of godly character, he is a righteous man, matuwid. Matuwid na tao, hindi sinungaling, hindi nagdadahilan. Alam po ninyo, if you make alibis for your shortcomings, alam niyo minsan ang mga tao, kaya yung aking mga anak maliliit pa, sabi ko, huwag kayong gumawa ng mali, huwag kayong gumawa ng kasalanan. Pero pag gumawa kayo ng kasalanan, gumawa kayo ng kalokohan, harapin ninyo ang inyong kalokohan. Kung kayo'y kinonfront sa inyong kasalanan, umamin kayo, huwag kayong sinungaling. Look at verse 1 of chapter 28. The wicked flee when no man pursueth. Alam niyang masama, ang dami kinakatakutan po niyan. Pag gumagawa ka ng kasalanan, you don't have peace in your heart. But the righteous are bold as a lion. Ang matuwid ay matapang kagaya ng leon. Hindi ho takot ang matuwid. Kaya kagabi sa meeting namin ng mga pastor, sabi ko, ako'y namamanhikan sa mga pastor, sabi ko, ako'y nakikiusap sa inyo, please be honest and sincere. I'll go to number 3. Kaunti na lamang po ako. May dalawa na lang. He must be a man full of the Holy Ghost. Look at verse 3. Wherefore, brethren, look ye out among you, men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.
Ano ibig sabihin po nito? Number one, he must be indwelt by the Holy Spirit. In other words, kasi ang Kristiyano po, alam nyo, what makes a Christian is the presence of the Holy Spirit. Ulitin ko po, kaya ang isang tao ay Kristiyano sapagkat nananahan sa kanyang Holy Spirit. Romans 8:9, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi na kayo sa laman, kundi sa Espiritu. Alam niyo, pag nasa laman tayo, puro lang laman ang gusto nating pasayahin. At yan ang alok ng dyablo sa tao. Lasenggo ka, alak. Babaero ka, babae. Lalakero ka, lalaki. Sugal. Meron bang yumaman sa sugal? Meron bang nasirang pamilya dahil sa sugal? Mabuting halimbawa ba sa ating mga anak pag sugarol si nanay at si tatay? Gagalit pa naman yan. Pag humingi ng piso yung anak, Nay, pingin naman piso pambiling tinapay. Umalis ka nga dyan. Natalo, malas kang bata ka. Nangyayari ba yan? Nangyayari yan. Hindi ho Kristiyanong ganun. Pangalawa, he is filled by the Holy Spirit. The word filled means controlled by the Holy Spirit. Ang mayroon pong control sa kanya ay ang banal na Espiritu. Ephesians 5:18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. By the way, just to go back mga kasama, kung ang ating kasama sa buhay, kung ang kasama natin sa trabaho ay matuwid, payapa po ang inyong relasyon. Payapa. Kayong ito paalala ko lang sa mga kabataan, huwag kayong umalis ng bahay kung may pupuntahan kayo na hindi nagpaalam sa magulang. Ito, pangkalahatan po ito. Kayong mga nagtatrabaho, pag day off ninyo, at may mga anak kayo naman mag-alaga sa inyong mga anak. Hindi, pag day off ninyo, wala pa rin kayo sa bahay. Alam niyo, nagkaanak po ako eh. Pero as a matter of principle, hindi ako umasa na ibang tao mag-alaga ng aking mga anak. For one reason, because the best guardian of your children is you, the mother or the father. I would not. Hanggat kaya ko ako mag-aalaga, ibibigay ko lamang yan kung sa iba, kung talagang hindi pwede ang misis ko mag-alaga at ako'y mayroong tungkulin na dapat gampanan, doon ko lamang ibibigay sa iba. Kayo namang mga lolo, mga lola, yung hindi nyo trabaho, huwag nyo trabahuin. Huwag kayong maging dahilan. Nang sa gayon, maging pabaya ang inyong anak na may anak na. Hindi nyo natungkulin ang inyong apo. Hindi natungkulin. Ang may tungkulin dyan, yung nanay tsaka tatay. Dinisiplina ko si Jeremy, humarang ang nanay ko. Nakiusap ako sa nanay ko. Sabi ko, Ma, ako ang tatay. Ako ang anak nyo. Nung ako ang inyong anak, sa ilalim nyo ako, tama lang disiplinahin nyo ako. Pero Ma, ako nakikiusap, tumabi kayo, kailangan kong disiplinahin ang anak ko. Ako ang tatay niyan. Tungkulin kong disiplinahin ang aking anak. Nakikiusap ako, tumabi kayo. Pag hindi tama ang inyong pananaw sa buhay, tingnan ninyo, bakit mayroong mga spoiled na mga anak dahil sa mga lolo at lola? O tanggapin natin yon.
The chief disciplinarian of the children, the chief guardian are the parents. Huwag niyong paganahin ang emosyon. Paganahin ninyo ang tamang prinsipyo. Ako nabibigla ako. Pag unsaved nagsabi, dapat nagalit yung daddy mo sa ate mo. Nabibigla ako sa ganyang salita. Bakit yung unsaved alam na dapat nagagalit na sa mali? At tayo mga Kristiyano hindi nagagalit sa mali. Kaya mayroong mga bata nag-aabuso kasi mali ang prinsipyo eh. Dapat matakot ang mga anak sa magulang. Dapat ang magulang hindi absentee. Kaya kayong mga kabataan, huwag kayong makikipagrelasyon na hindi ninyo inisip at ipinanalangin. Huwag na huwag nyong gagawing maglilihim kayo sa inyong mga magulang at maglilihim kayo sa inyong pastor. Sinabi ko sa inyo, kung kayo'y mangliligaw o tatanggap na mangliligaw, let me know. That is a matter of policy. Pangingialam niya, hindi, pagpapastor ko yan. Because love life, anumang bagay, relationship between opposite sex is very sensitive at yan po ay delikado. So you will be guided accordingly. Number 3, he walks in the Spirit. Galatians 5:16, this I say, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Alam niyo mga kasama, I've been a pastor for more than 36 years already. Yeah. No, magta 36 years. Pastor ha, hindi lang preacher. Pag ako ho'y kinakabahan, malamang ho, mayroong nangyayaring masama. Ito, kukwento ko lang. There was one time, very early in the morning, nagising ako. Ginising ko si Mariel, sabi ko, gising ka. Ipag-pray natin isang kapatid. Lumuhod kami ni Mariel at ipinanalangin namin ang isang kapatid. At that time, that person was more than 8,000 miles away from home. On the other side of the globe. Lumipas ang ilang araw, nalaman ko, buntis, out of wedlock. Kaya bago ho nangyari yon, pinaalam na ng Diyos, I was so troubled in my heart. Something had gone wrong sa taong ito. And we prayed for her. Ngayon ho, may nararamdaman din uli ako eh. Pero binabalaan ko po kayo. Mag-ayos tayo ng buhay. Lastly, he must be a man full of wisdom. Taong puspos ng karunungan. Still in verse 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Bakit kailangan po natin ng isang taong puno ng karunungan? Alam niyo bakit? Pasasagot ko po sa Biblia, Proverbs 4:7, wisdom is the principal thing. It's not strength. It is not a healthy body. Ang number 1 kailangan natin ay karunungan. Wisdom is the principal thing.
Paano magiging pantas ang isang tao? Number 1, a man full of wisdom is a God-fearing man. Ang isang tao na mayroong karunungan ay isang taong may takot sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding of all they that do His commandments, His praise endureth forever. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May takot ba tayo sa Panginoon? Ano bang ibig sabihin na may takot tayo sa Panginoon? Let's go to Proverbs 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. Alam nyo, yung pong pagkatakot sa Panginoon, galit ka sa masama. Hindi mo mahal ang masama. Hindi mo gusto ang masama. Pag nakita mo masama yan, iniiwasan mo yan. And the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Pangalawa, a man full of wisdom is a man of God's word. Aral po sa Biblia ang isang taong pantas. Alam nyo itong aklat na ito ay naglalaman ng karunungan ng Diyos. Tuwing nagbabasa ako ng Bible, ini-expose ko ang sarili ko sa pinakamagaling na karunungan at yan ay ang karunungan ng ating Panginoon. Kaya nga si Haring David ang naging wika niya, "Oh, how I love thy law. It is my meditation all the day. Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies, for thy ever with me." Ikaw, sa pamamagitan ng iyong mga kautusan, ginawa mo akong mas pantas kaysa aking mga kaaway. Kita ho ninyo, paano ka gagawing matalino ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Look at verse number 99. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Mas nakauunawa ako kaysa aking mga guro. Bakit? Sapagkat ang iyong mga patotoo ang aking pinagbubulay-bulayan. Verse 100, I understand more than the ancients. Alam niyo, pag matanda, dapat matalino na yan eh. Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino, wala kang pinagkatandaan. Nakakahiya po yung salitang yon. Kasi, ang uban ay tanda ng karunungan. Pero kung asal bata ka pa rin, matanda ka na, you have not grown up. Pero sabi rito ni David, I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Number 3, a man full of wisdom discerns what is good from evil and the value of things, whether it is of eternal or temporal value. Ang isang taong may karunungan, nakakakilala po ng mabuti sa masama. Alam mo yung damdamin mo kung mabuti o masama. Kung yung salita mo mabuti at masama. Ang isang matalinong tao, marunong siyang humingi ng kapatawaran. Karunungan po yun. Kasi pag hindi ka marunong humingi ng kapatawaran, ang isang broken relationship, hindi mo pwedeng maayos yan. Ikaw mismo ay hadlang para ma-mend o maayos ang isang broken relationship. And if you are on the wrong side, it is just proper for you to say, I'm wrong, patawarin mo ko. At alam mo kung anong mahalaga. Ano bang pinagaganda ninyo? Alam mo si Sister Mariel, binibiro ko siya pag sinabi niya na mag-ayos ako. Magpagwapo ka naman. Sabi ko, iniinsulto mo ko. Pero alam mo ninyo, maganda pang labas mo, pero bulok naman yung kalooban mo. Mali! Wala kang karunungan. Hebrews 5:14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Nasana yung ating panglasa na kumilala ng mabuti sa masama. 2 Corinthians 4:18, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Sabi ni Apostol Pablo, habang tayo'y hindi nakatingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit ganun sa Apostol Pablo? Bakit hindi siya nakatingin sa mga bagay na visible, kundi sa mga invisible? Binigyan niya po ng dahilan, for the things which are seen are temporal. Lahat ng bagay na atin nakikita, pansamantala lang. Pero mga bagay na hindi nakikita, ibig sabihin, mga spiritual na bagay, walang hanggan yan.
Do you know the value of the things you aspire for? Are they temporal or eternal? Colossians 3 verse 1 and 2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. In other words, kung ikay talaga iligtas, hanapin mo ang mga bagay na nasa itaas, na kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Set your affection on things above. Italaga ninyo ang inyong pag-ibig sa mga bagay sa itaas, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Lahat ng nandito sa mundo, mapaparang. Mawawala. In closing, what should be our response to this message? Ano po ang ating tugon? Number 1, pray that God would raise men and women whom God can use in the ministry. Manalangin ho tayo. Manalangin ho tayo. Na ang Diyos ay magtalaga, tumawag ng mga lalaki at mga babae na gagawa sa ministry. Kaya sabi ko sa mga young people, before you venture into the corporate world, think first about the ministry. Of course, I don't want you to go into the ministry if God is not calling you to the ministry. Pero wag naman ang attitude natin, ayaw ko magpastor. No, you've got to ask God, Lord, would you like me to be in the ministry? Number 2, huli na kayo, bro. Number 2, be the man whom God can use. Do not excuse yourself. We are praying for men and women. When I tell God, Lord, here I am, use me. Be the man whom God can use, and do not excuse yourself. And number 3, be willing to be trained. So between God is calling us and the work of the ministry, between the two major points, in the middle must be training. Education and training. Be willing to be trained. And let me close with this. When right men are placed in the ministry, the church will grow. When right men are placed in the ministry, the church will grow. Look at verse 7. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Why? Bakit lumaganap ang salita ng Diyos? Bakit dumami ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo? Because right men were placed in the ministry. The apostles focused on the ministry of prayer and the word, and 7 men did the work for the feeding program of the church. Right men must be placed. At sana po, maasahan tayo mga miyembro. Maasahan tayo. Si Jake, tinanong ko ho kahapon, kagabi, Jake, ilang taong kailangan mo? Sabi ni Jake, ilang sasakyan ba tayo, Pastor? Sabi ko, depende kung ilan ang kailangan mo. Kung marami kang kailangan, yung 2 sasakyan pupunta ng Noveleta. Ganun lang po yun. Si Jeremy, Pastor Jeremy, si Joshua, they'll be coming. Sabi sa akin ni Jeremy, Dad, after the service, aalis na kami rito para makapagpahinga pa kami. Kasi 4 o'clock po ang alis bukas. 4 o'clock ang alis natin bukas. Kagaya ng alis namin nung isang araw, 4 o'clock, nagbabiyahe na po. Mga 4:20, paalis na ho kami. Iwas traffic. Kaya, Pastor Eden, Jake, Jeremy, Joshua, sino pa sasama? Mamaya mag-uusap po tayo.
Kasi gusto ho natin matapos. Dahil Tuesday, meron po kaming meeting, AIT Pastors Meeting on Tuesday. Ewan ko kung si Pastor Freddy will join. Sabi ko kasi, sumama ka na, makatulong ka sa Nobeleta, dahil may meeting tayo ng Tuesday, so isang lakad. Let's all stand, let's pray. Tayo ho tayong lahat. The great need of the church is workers. Hindi ho pera. Workers. Tayo ay mag-pray. Panginoon Diyos, salamat sa inyong mga salita na aming napag-aralan po ngayong magang ito. Dalangin ko po na patuloy niyo pong hubugin ang mga members ng church pong ito. Dalangin ko that you would raise men and women who will serve you and who will serve you diligently and faithfully until Christ will come again. Tulungan niyo po kami, O Diyos. In Jesus' name, Amen. Mawit po tayo. Anong binigay kong offertory song? Wala? Okay. Servants Heart.